Joshua Dominguez. Praise the Lord. Praise the Lord, Bishop, beloved co-preacher, Brother D. Castro. Ang naman mag-pray po tayo. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. O dakilang Diyos ang banal sa pangalan ng pinakamamahal ng Panginoon Kristo. Maraming salamat, O Diyos. Araw na ito at muli mo kaming pinagkakatipon sa dakong ito, pangpurihin, alwalatin banal na pangalan. Maraming salamat sa dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming kinahabagan, O Diyos, sa aming mga pagpupuri. Ang banal na presensya laging umaliw. Salamat po, mahal na Panginoon, O Diyos. Hallelujah. Sa mga testimony ng mga kabatiran, pinagpala mo sa pagbibigay, handog sa mga pagawitan ng choir. O Diyos, sa pagkilos sa aming kaligitnaan, O Diyos, ay mga sa iyong salita sa ganagi wala pang magagawa. Naway ikaw mag-anwent, alisin mo madlang gawa ng kaaway, demons of hindrances, demons of doubts and belief, cast out our mass in Jesus' name. We bless you one in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. At kabalik na po tayo sa ating mga upuan. At pinapaabot po natin ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, pagluwalhati, pagparangal, pagdakila, ay taging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Malakas sa palakpak para sa ating dakilang Diyos. At dobling paggalang sa ating mga parents in the Lord, pag-alala sa kanilang mga katuruan, mga pangangaral, ating beloved Pastor Will de Subada Almeida, and beloved Son Pastor Lina C. Almeida, and mga pagrespeto sa mga Almeida family, mga beloved co-workers, co-preachers, sa ating mga livecast viewers, sa lahat po ng mga kabatiran, baguhan, datihan, mga bisita kung meron man, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa araw na ito at nandito naman po tayo para pasalamatan, sambahin, luwalhatiin, paglingkuran ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Salamat sa dakilang pagkakataon na binigay ng Diyos sa mga minamahal, bagong taon, at dito naman po natin makikita kung gaano makapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Mga bagong bagay na gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Mayroon tayong mga madaanan na mga bagong experience, maranasan sa ating mga buhay, at panibago namang testimonyo o kaligtasan na ating matamasa, mga minamahal sa taong ito. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Tayo po ay nakasiguro sapagkat ang Diyos natin ay Diyos sa buhay, Diyos na makapangyarihan. Hallelujah! Karapat dapat rin luwalhatiin, sambahin, mga minamahal, sa Espiritu at katotohanan. Amen? Sa mga oras na ito, buksan po natin ating mga Biblia at sundan niyo po ang mga talata na ating babanggitin. Kung maaari, i-take note para ma-review niyo sa inyong bahay. Bagat mga minamahal, limitado po tayo sa oras. Minsan hindi natin ma-elaborate maayos. Ay pag nasa bahay kayo, inyong babasahin, i-review at sigurado, unawaan po natin ang salita ng Diyos. Ay mga minamahal, ngayon po ating pong topic, God makes new things. Gumagawa ang Diyos ng mga bagong bagay. And Isaiah chapter 43 verse 18 up to 9:10, kindly. Dito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 43, ang talatay 18 hanggang 19. Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay o bulayin man ang mga bagay ng una. Narito, ako'y gagawa ng bagong bagay, ngayon yao'y lalabas. Hindi ba ninyo malalaman yaon? Gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Amen. Ang Diyos ang magpala sa Kanyang banal na salita. So, despite of our
shortcomings and sins, God continues to do new things. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Sa kabila nating mga kakulangan at mga kasalanan, ng Diyos ay patuloy na gumagawa ng mga bagong bagay. Ito ay isang mabuting balita. Amen po ba? Shout, praise the Lord. So bilang tao, tayo naman ay minsan nakakagawa ng mga pagkakamali o kamalian. At minsan, ang mga kamaliang ito ay magiging bilangguan ng ating isip at pagkatao. Kaya, sabi nga ng banal na kasulatan, depart from evil and do good, seek peace and pursue it. In Psalms 34, verse 14, so mga minamahal, kailangan daw po natin lumayo sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti, hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. Hindi po tinuturo dito na gagawa tayo ng kasamaan. Tinuturuan tayo na gagawa ng mabuti. Amen. At layuan ang mga kasamaan. Pero minsan, nagkakamali tayo. Dahil bilang tao, so hindi po tayo perfect, mga minamahal. We are going to perfection. Pero pagsikapan po natin na gawin ang mga mabubuting bagay at talagang layuan yung mga kasamaan. Hanapin natin yung kapayapaan. Amen. Ay, yung buhay natin, dati-rati, walang kapayapaan. Dahil hindi natin hinahanap, mga minamahal, ang kapayapaan. Ano po yung hinahanap natin? Kaguluhan. Laging magulo yung ating mga buhay. Subalit, nang masumpungan natin si Jesus Christ sa ating mga buhay, pinagpala po tayo, nagkaroon po tayo ng kapayapaan. Amen. Alakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At mas malubha kapag tayo ay ginawa ng kamalian. Pag sinaktan nila tayo, wala tayong, lalo na pag wala kang kasalanan. So marami ang nagdurusa dahil sa kagagawa ng iba. Pero anong sabi ng Biblia? Kung ginawan tayo ng masama, kailangan patawarin natin. Huwag gantihan ang masama ng masama. Ano sabi ng Mateo 18, versikulo 21 hanggang 22. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 18, ang talatay 21 hanggang 22. Nang magkagayoy lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin hanggang sa makapito? Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpung-pito. Malakas sa palakpak para sa ating mahal na Panginoon. So, ano sabi ng mahal na Panginoon? Jesus said unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. So mga minamahal, ang pagpapatawad, hindi ilang isang beses, 2 beses, 3 beses. Nagtanong yung apostol sabi niya, hanggang sa makapito ba, mahal na Panginoon, patawarin ko yung nagkasala sa akin? Anong sabi ng mahal na Panginoon? Hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpung-pito. Amen. 70 times 7. So, magkano? 70 times 7. 490. Everybody shout, praise the Lord. So, ganun po ang pagbabatawad na tinuturo ng mahal na Panginoon. Amen? Ibig sabihin, hindi gusto ng mahal na Panginoon na magka-hatred po tayo. Kasi pag hatred, iba na naman yun, mga minamahal. May kaso na tayo dyan.
Sabi ng Biblia, murderer yung kaso natin. Pag nagka-hatred ka sa iyong kapatid. Kaya sabi nga, ang masama, huwag tayong padaig sa masama. Kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Amen po ba? Yung masama, hindi mo gantihan ng masama. Ang sabi ng Biblia, kundi bagkus dinggin mo ng mabuti ang masama. In Romans chapter 12, verse 21. Kaya may mga nakaraan tayo na patuloy na umaalipin sa ating emosyon at sumisira ng ating destinasyon. So sa ganitong paraan, parang hindi tayo makahakbang. So, mahirap mga minamahal. Natili tayo sa ating mga nakaraan. Pero ang advice ng Biblia, mabuting tandaan na ang Diyos ay gumagawa ng bagong buhay. Yan po ang tandaan natin. Na ang Diyos ay gumagawa ng bagong bagay. Kaya niyang baguhin ang ating buhay. Amen po ba? Kaya dati, yung buhay natin, sabi nga ng mga kabatiran, yung buhay ko dati, hindi nakakain ng aso. Hindi makaon o giro. So, ibig sabihin ngayon, binago na tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya, kung gusto natin manatiling bago, kailangan natin si Kristo sa ating mga buhay. Sabi ng Biblia, ang mga na kay Kristo, ay pawang bago, bagong nilalang. Ang mga nakaraan, mga nagsilipas na. Huwag na natin balikan, mga minamahal. Manatili kang bago kung si Kristo ang nasa iyong buhay. Pero talikuran natin si Jesus Christ, hindi na tayo maglilingkod, babalik yung dati nating kasamaan. At delikado maging worse pa tayo, mga minamahal. Kaya manatili tayo, sabi ng Biblia, sa pagsunod ng kalooban ng mahal na Panginoon. Amen. So, hindi na magbabago o hindi mababago ng ating nakaraan, ngunit maaari daw pong magbago ang ating bukas. Amen. Hindi na mababago pa ang ating nakaraan, ngunit maaari pang magbago ang ating bukas. So paano mga minamahal? Paano? Kung hayaan lamang nating makagawa ang Diyos sa ating buhay. Pero pag hindi natin hayaan na gagawa ang Diyos sa ating mga buhay, talagang hindi tayo magbabago. Mararasan po natin ang mga bunga ng mga bagong bagay na gawa ng Diyos kung hayaan natin, mga minamahal, hallelujah, na makagawa ang Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Shout, praise the Lord. So hayaan natin, ipasa Diyos natin ang lahat, mga minamahal. Hingi tayo ng tulong sa mahal na Panginoon. Huwag nating sarilihin. Dahil hindi natin kayang baguhin yung ating mga buhay. Ang Diyos lang ang makapagbabago ng ating buhay. So bagong taon na to, maraming nag-New Year resolution. Mga makasanglibutan, maririnig natin. Pero ngayon, anong pitsa na ngayon? 11. Maaring bago pa yung iba. Wala nang bisyo. Hindi na nagsusugal. Pero tingnan mo, pangalawang linggo o isang buwan, sigurado babalik na naman. Dahil walang kapangyarihan ang New Year resolution. Ang relihiyon wala din kapangyarihan para magbago ang buhay ng tao, kundi si Jesus Christ ang may kapangyarihan. Kailangan natin si Kristo para magbago ang ating mga buhay. Amen. Huwag nating talikuran ang Diyos na buhay.
Kung nais natin na manatili tayong bagong nilalang sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya, the first, entrust to God your life, your present, and your future. So, ang una mga minamahal, ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong buhay, ang iyong kasalukuyan at ang iyong hinaharap. Ipasa Diyos mo. Huwag mong sarilinin. No? So, kung ang atong kaugalingon, atong patuyangan, so agay mahimo. Amen. Pero sa Ginoo, dako kayong himuan. Dakong mahimo. Sigurado, ang atong future, mga minamahal, hindi ka maghihirap. Hindi ka maglisod. Amen. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord. Yan ang sabi na Romans chapter 12, verse 1 up to 2. Eli? Dito po sa aklat ng mga Roma, Kapitulo 12, ang talatay 1 hanggang 2. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong harap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayo magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. So, ating hirap ang ating katawan, buong katawan, na isang haing buhay, banal. No? Kailangan hindi mawala itong kabanalan. Without peace and holiness, no one shall see the Lord. So kung walang kapayapaan, walang kabanalan, hindi mo makikita ang Diyos. Kaya kung nagpakabanal tayo year 2025, mas lalo tayong magpakabanal sa taong ito, year 2026. Amen po ba? Kasi alam natin na napakalapit na ng pagbabalik ng Diyos. Amen? Kaya wag po tayong kumpiyansa. Baka gayahin natin yung panahon ni Noah. Nakumpiyansa yung mga tao. Wala yan si Noah. Pinagtatawanan si Noah, mga minamahal. Nasisiraan na daw ng bait. Ayaw nilang makinig. So anong nangyari? Naiwan sila. Napahamak yung buhay nila. Si Noah nagpatuloy lang. Amen? Kaya yung gayahin natin si Noah at saka yung kanyang pamilya na nagpapatuloy lang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi yung mga nagpapatuloy sa paggawa ng kasamaan. Huwag natin gayahin, huwag natin tularan, mga minamahal. Ipag-pray natin sila na sila din po ay mapadako sa Church of the Living God. At tunay na gawain ng mahal na Panginoon, Diyos sa buhay, makapangyarihan, hallelujah, na kayang baguhin ang buhay ng tao. Kaya dito sa ministeryo ito, mapalad tayo, nandito tayo, sama-samang nagpupuri, nagpasalamat sa kabutihan ng Diyos. Amen. Shout, praise the Lord. Huwag kayong magsiyaon sa sanglibutang ito. Huwag natin silang gayahin, mga minamahal. Mag-iba tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. Kaya, last year, nakita natin gaano ka makapangyarihan ng Diyos. Hindi po ba? Nakikita po natin. Makapatira natin, mga minamahal, no? Inatake ng baha, pero iniingatan ng mahal na Panginoon. Inatake ng lindol, pero iniingatan ng mahal na Panginoon. Ngayon, hindi natin alam kung ano na naman ang gagawin ng mahal na Panginoon. O anong klaseng baha na naman ang darating, anong klaseng lindol, anong klaseng bagyo na naman ang darating, at hindi natin alam kung ano na naman ang gagawin ng Diyos. Shout, praise the Lord! Basta ang gawin natin, manatili tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen po ba?
ilagay mo sa kamay ng Diyos maging ang iyong nakaraan. Sa Diyos po natin, amen po ba? Marami ang napapagod sa buhay dahil sa lungkot at sama ng loob. Gayon man, ang panawagan ng Panginoon sa mga napapagal o nabibigatan, ano sabi ng Biblia? Lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigatang luba at kayo'y aking pagpapahingahin. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Nais gawing magaan ng Panginoon ang ating dinadalang problema. Sinong may mga problema dyan? Kayang pagaanin niya ng mahal na Panginoon. Amen? Handa siya upang tulungan tayo. Nahirapan tayo 2025. Ngayon 2026, manalangin ka na tulungan ka ng mahal na Panginoon. At sigurado, tutulungan ka ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Casting all your cares upon Him, for He careth for you. Sa Diyos natin ang lahat. Huwag nating angkinin. Huwag tayong magmamataas sa ating sarili, mga minamahal. Bagkos ipasa Diyos po natin, ilagak natin ang tiwala natin sa ating mahal na Panginoon. Siya po'y handang tutulong, gagabay sa bawat isa sa atin. Amen po ba? The next, leave the past behind. Iwan mo na ang nakaraan. Past is past. Mag-move on na. 2026 na. Shout, praise the Lord. May mga taong hirap iwanan ang nakaraan. Bakit po mga minamahal? Dahil nais pa nilang harapin ito sa pamamagitan ng paghihiganti. Di ba? May mga ganyang mga tao. Nais nilang harapin yung mga nakaraan nila at gusto nilang magiganti. Sabi ng Biblia, ako ang maghiganti. Amen. Ay nakaraan, kalimutan mo na yon. Amen. Ipasa Diyos mo. Dahil ang Diyos ay nangako, siya ang gaganti. Amen. Kung mayroon kang hinanakit, naging nakaaway last 2025, ipasa Diyos mo, ang Diyos na ang bahala. Ang sabi ng Romans chapter 12, verse 19, Dearly beloved, avenge not yourself, but rather give place unto wrath, for it is written, Vengeance mine, I will repay, say the Lord. Tagalog, Roma 12:19. Kindly. Roma 12:19. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 12, ang talatay 19. Huwag kayong mga gantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Malakas sa balakpak para sa ating mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord! Akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Bakit kapag gaganti? Mayroon namang makapangyarihang Diyos. Walang katulad. So, ang iba naman ay nagkakalang isang pagtakas kung iiwan nila ang nakaraan. Ang iba naman ay nagsasabi na ang kanilang nakaraan daw po, mga minamahal, ay bahagi na ng kanilang buhay. So, ngunit ang totoo, ang kwento ng ating buhay sa nakaraan, hindi ang kabuuan ng ating pagkatao. Amen po ba? Kung sino tayo, ay hindi batay sa mga ginagawa ng iba sa ating buhay. Nasa ating pagpili pa rin, mga minamahal, kung ano ang mangyayari sa atin sa hinaharap. Bilang Kristiyano, binubuo pa ng Diyos ang ating buhay. Kung sino kayo,
Kung sino tayo, mga minamahal, ay nasa kamay ng Diyos. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Kaya kung iwan natin ang nakaraan, binigyan po natin ng puwang ang Diyos upang gumawa siya ng panibago sa ating pagkatao. Amen po ba? Kaya para makahigayon ng Ginoo, kalimtan ng mga nangagi. Amen. Eh kung di mo kalimtan, murag, believe ka sa imong sarili, kaya nimo. Pero kung kalimtan mo, bahala, ang Ginoo na bahala. Amen po ba? Kalimutan ang mga nakaraan. Sabi nila, wag lang daw yung utang. Everybody shout, praise the Lord. Shout, praise the Lord. Pwede bang kalimutan yung utang? Hindi pwede kalimutan yung utang. Kahit 2025 ka pa ng utang, 2026 ngayon, huwag mong kalimutan. Kasi ang utang dapat bayaran. Amen. Kasi iba yung binibigay, iba yung inuutang. Amen. Pag binigay, pwede na mo nakalimutan yun kasi bigay na yun eh. Pero pag utang, hindi pwede kalimutan, sisingilin ka talaga. Sisingilin ka talaga, mga minamahal. Kasi utang yun eh. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ano sabi ng Biblia? Baka sabi ninyo, baka sabihin sa iba, wala yan sa Biblia, Brad. Bakit mo sinasabi yan? Nandito yan sa Biblia. Roma 13:8. Kainle? Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 13, ang talatay 8. Huwag kayong magkautang na anupaman sa kanino man, maliban na sa mga ibigan kayo, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakaganap na ng kautusan. Malakas sa palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Ano sabi? Huwag kayong magkautang ng anuman sa kanino man. Bakit in-advise ng mga preacher noon, ng mga apostoles? At hanggang ngayon, in-advise pa rin. Kasi, mga minamahal, pag nagkautang ka, maapektuhan yung paglilingkod mo. Apektado imong pagpangalagad. Ano man, maulaw man kasinglon. Adik ko mo simbaron, kay basig singlon ko ni brother, singlon ko ni sister. Maulaw ko. Hindi apektado imong pagsimba. Amen. Shout, praise the Lord. Apektuhan ka, pati ang imong giutangan. Wa na mag-concentrate sa Ginoo, sige na lag, hunahuna. Mabayad pa ka na ron. Mabayad ka na siya ron, sige paniplat na ba? So, apektado mo tanan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Nya katong nautangan, grabeng pray, Ginoo, mayon tag mabayad si brother, si sister utang. Kinahanglan jud kay nako Ginoo. Unya kato nang utang mag-pray pod Ginoo, may tagkalimtan natong utang nako. Everybody shout, praise the Lord. Hindi pwede kalimtan yun na. Hindi gina siya malimtan. Mutuo mo sa dili. Hindi gina siya malimtan. Bisang pagdato ang imong giutangan, makainumdum yun na siya pag makita ka. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Mayroon din namang magpapautang na maawa. Sabihin, wag ka nang magbayad, sis, Brad. Bigay ko na lang yon sa iyo. Okay yung ganun. Hanggat hindi niya sasabihin yon, ibig sabihin, kailangan mo talagang magbayad. Amen. Sabi na iba, nagtanong, Brad, paano yung walang-wala talaga, Brad? Baon sa itong wala, gyud kaayo, agyod kwarta, di gyud pwede mangutang. Pwede kayo Pwede kayo mangutang. Pero, pero ha, magbayad yung ka. Everybody shout, praise the Lord. Pwede kayo No? Magsaad ka, karong pizza 20, magbayad na ko. Hala, katong nautangan ba mayon, pizza 20, bayaran ako, lipay na kayo siya. Magbayad na, manabi na siya, bayaran na daw karong pizza 20. Pag-abot sa piso 20, di ako na ka magpakita. Agoy, malain na ba ito siya?
Oh, siya, saan sa 20 wa man mapakita sa laban to. Ang bihira. So, matisod na. Matisod na. No? Kaya dili pwede yun. Likayan yun ang mga utang para way matisod. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan nato ang Ginoo. Shout, praise the Lord. Ang sa advice, maliban na sa mga ibigan kayo. Oh? So kinahanglan maghigugmaay. Amen? Iyo kung mangutang ka, di ka mo bayad, makasiguro baka nga ka ng paghigugmaay, magpabili na. Mawala ng gugma. Amen? Mawala na. Di na ganahan, mayingon na sunod, mangutang na, di na ako na pangutangon na ba? Yan, di na mo magtinagdanay, inigtagbo na inyo, hala. Ikaw nga nakautang, likay po kalayo, kay kagilik ka yan. Di wala nang kanang gitawag nga love. Amen? No? So, ipanabi na po ka. Imbis ka itong nautangan, nakasala na lang po noon. Nabi naman to, ito si brother, ito na bayad ba? Saong ka na kong paningil ato. O, di ba? Nga ito nakautang po, perting kulbaa po sa dughan. Saon, giga po. Daghan pa man kay kuglain pag yung giutangan. Problema kaayo. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, muna, kung mag-isip ka, magunahuna ka nga mangutang, paningkamot yun nga makabayad. Amen. May ilhan man na, halimbawa, nakutang kag sa 1,000, bayad ka, 500. O katong bayaran mo, kaya ngon to, ay mayo ni, kayo mo bayad yung bisag dili buo, pero nagianam-anam ba? O, so malipay-lipay ito siya, pero kung wag yun, bisag 5 centavos, ni abda na lagi sa katuig, 2 katuig, pulo na katuig, wag yapon, murag. Isa yun na. Harapit ito sa una ng katarungan nga, isa diyang ipaningil na siya. Wa na, sumbong na diri sa nang una sa church. At ito si Kuan, wag yun, ni bayad. Dito, ipatawag na dahil sa mga nang una. Ano ang mga nibayad? Siya, ako naman tong gipastingan, sis. Hallelujah. O, di, wasa ni bayad, kaya nang ipastingan. Pwede di ay na. What is shout, praise the Lord? Di na video, eh. Utang ko 1 million, be. Pastingan ako, okay ra sa inyo? What is shout, praise the Lord? O, dili, oy. Hasa kisa may magpautang na mo. Pasting ay bayad. Ha? O, di, lahi man ang pasting, God. Ang pasting, spiritual na siya. Gusto niyo mong masebe mong laban, magpasting ka. Kung nakakay balatian, magpasting ka na, maayo ka na. Pero utang, di ka na madagpasting. Everybody shout, praise the Lord! So, basi ko niya, masuko muna ako ha. So, ayaw yun mo kasuko, bawal yun masuko. Labi nagpasalupan ng kadlaw, makasala yun ka. Amen. Ako, wala ba ako nasuko ninyo. Nagsulti rin ko din sa Roma 13:8. Everybody shout, praise the Lord! Biblical mangguna, mga kaigsuunan. No? Gawas kung wala sa Biblia. So, masuko muna ako. Pero naman ko sa Biblia, na maglikay yun ta. Mga kaigsuunan, para dili mawala ning paghigugmaay. Sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa, nakaganap na ng kautusan. O, imagine, kay paghigugma sa imong isig katao, nakahimo ka. O? Nakatuman ka sa balaod sa Ginoo. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kaya, matud pa, hindi ang nakaraan ang dapat humugi sa ating buhay, kundi ang Diyos. Kayang gumawa ng Diyos ng mas maganda at mabubuting karanasan. Palakpakan po natin, mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord. Kaya paninduton sa Ginoo ang atong experience karong tuiga. Saan experience ato sa laing naaging tuig? Di ba? Mga bati kayo, linog, bagyo. So, lisod kayo, uban, hantod ka rin, pa makarecover, no? Guba pang mga balay. Oh. Pero nag-provide ng Ginoo ng Ginoo. Wag may kapatiran nga gipasagdan sa Ginoo. Palakpakan nato ang Ginoo. Shout, praise the Lord. Oh.
Nindot kayo mga testimony nila, di ba? Ang ganda ng mga patutuo nila. Iniingatan sila ng mahal na Panginoon. Lindol doon sa Bugo, ang ilang bisis yun, mga minamahal. Pero hindi sila pinabayaan ng mahal na Panginoon. Hindi nagkakasakit yung mga kapatiran natin. Amen. Hindi napunta, hindi nadala ng hospital. Iniingatan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord. The third, choose what is good for you. Instead of ever enslaving those who destroy your feelings and life. Piliin mo ang makabubuti sa iyo. Sa halip na paalipin ka sa mga sumisira sa iyong damdamin at buhay. Ha? Piliin mo ang maging masaya. Amen po ba? Matagumpay. Manatili ka sa piling ng Diyos na nagmamahal sa iyo. Mahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Ay manatili tayo sa ating mahal na Panginoon, sa piling ng Diyos, dahil mahal na mahal tayo. Amen. Kung hindi tayo mahal ng Diyos, wala tayo ngayon dito mga minamahal. Amen. Maring nandun na mga minamahal, nahihirapan na tayo. Hallelujah. Subalit, nandito tayo ngayon, masayang-masaya tayo. Umabot tayo ng 2026. Kasama natin ang ating buhay na Diyos. God bless the Lord. Prayers natin na hindi tayo pababayaan ng mahal na Panginoon. Ay talagang hindi tayo pababayaan dahil iniibig tayo ng Diyos. Amen po ba? Psalms 92 verse 12. Kindly. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 97, ang talatay 12. Mga tuwa kayo sa Panginoon, kayong mga matuwid, at magpasalamat sa Kanyang banal na pangalan. Amen. Ang Diyos magpala sa Kanya ang banal na salita. Rejoice in the Lord, ye righteous, and give thanks at the remembrance of His holiness. So, mga tuwa kayo sa Panginoon. Kaya nais ang mahal ng Panginoon na tayo ay mga tuwa. Hindi malungkot. Ayaw ng Diyos na malungkot tayo. Amen. Kaya nga pinagpapala tayo dahil nais ang Diyos na maging masaya tayo eh. Amen. God praise the Lord. Para manatiling masaya, so iwasan yung mga bagay na nakapagbibigay lungkot. Amen. Oh. So, magpasalamat sa Kanyang banal na pangalan. Lagi tayong magpasalamat. Tandaan mo, ikaw ay may kakayanan upang patuloy na pumili kung ano ang iyong magiging bukas. Amen. Piliin mo. No, yung tama, mga minamahal. Ito ay regalong kaloob ng Diyos na hindi dapat sirain ng iyong nakalipas. So, bitawan ng anumang galit. Amen po ba? Kaya kung lagi kang galit ng 2025, ngayon, iwasan mo ng magalit. Amen? Bitawan anumang galit dahil ito ay lason sa iyong sariling damdamin. Nakalalason yan eh. Lagi kang galit, lagi kang high blood. Nalalason yung damdamin mo. Kaya wala naman itong ibinubungang kabutihan. So wala talaga. Magsigag kasuko, wag yun na yung maayong resulta. Amen? So ang paghiganti ay hindi nagbubunga ng ginhawa sa damdamin man o buhay. So mga minamahal, hallelujah, sabi nga ng Biblia, kayo'y mga galit, agwad kayong mga gasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng mga masamang akala. Ang magmagandang loob kayo sa isa't isa. At magmamagandang loob kayo sa isa't isa. Mga mahabagin na nagpapatawaran kayo sa isa't isa. Kaya naman ay
Kaya naman ang pagpapatawad sa inyo ng Diyos. No? Gaya naman ang pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. So kailangan natin magpatawaran. So walang hatred sa kapwa. Kaya praise the Lord. Kaya pag nagka-hatred ka, magtataka ka na lang. Hindi ka nagagaling. So, may karamdaman ka, kahit anong gawin mo, mag-ayuno ka, magpalihans ka, kahit sino pang maglihans, hindi ka gagaling kasi may hatred ka. Everybody shout, praise the Lord. Kasi pag may hatred na minamahal, hindi na natutuwa ang mahal ng Panginoon yan. Kasi ayaw ng mahal ng Panginoon na tayo mapahamak . Nais ang mahal ng Panginoon na tayo maligtas. Sabi ng Biblia, pag mayroon kang hatred, murderer yung kaso mo. So murderer, alam naman natin hindi malangit. Dili gina malangit. So muna kaso pag nakaka-hatred sa iyong isig katao. Kaya bawal magka-hatred. Amen po ba? Everybody shout, praise the Lord. Tingnan mo yung mga walang hatred dyan. Di ba? Walang sakit. Magkasakit man, gagaling ka agad. Kasi, anytime pwede ka tatawag sa mahal na Panginoon . Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Kaagad-agad patatawarin ka ng mahal na Panginoon. Kasi wala kang hatred sa iyong kapwa, nagpapatawad ka . Pero kung hindi ka nagpapatawad sa iyong kapwa, sabihin ng mahal na Panginoon, hindi mo nga pinatawad yung kasama mo, lagi mong kasama, lagi mong nakikita. Paano kita patatawarin? Everybody shout, praise the Lord. Kaya kung ano yung tinatanim natin, yun ang anihin natin. Amen. Kung marunong kang magpatawad, patawarin ka din ng mahal na Panginoon. Dahil ang karamdaman ay bunga yan ng kasalanan. Pag pinatawad ka, ano pa mang karamdaman maiwan dyan? Wala na. Amen. Kasi pinatawad ka na ng mahal na Panginoon dahil marunong kang magpatawad sa iyong kapwa. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, bagong taon na naman, sabi nila. Kaya isang bagong simula ang kaloob ng Diyos sa atin. Lakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Kaya, kahit anong isipin natin talagang wala tayong maisumbat sa mahal na Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Yun ang example number 1, pinakita ng mahal na Panginoon sa atin. Napakabuti niya. Maging mabuti din tayo sa ating kapwa. Amen po ba? Everybody shout, praise the Lord. Mabait ang Diyos, maging mabait din tayo sa ating kapwa, mga minamahal. Walang tinuturo ang mahal na Panginoon ng masama Puro kabutihan. Kaya sa mga oras ito, awitan po natin ating mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord, hallelujah. Habang tayo umaawit, isindra po natin ating puso't isipan sa ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. I love you, Lord. Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From that way till I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. For your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Hallelujah. And all my life you have been so good. With every
me to the fire. In darkness now. Yes, purihin natin ang dakilang Diyos. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. 2025, napakarami nating na-experience na hindi natin akalain na tayo'y magtagumpay. Subalit tayo'y nagtatagumpay dahil sa abag ng ating mahal na Panginoon. Patuloy tayong tinutulungan, ginagabayan ng Diyos. Hallelujah! Kaya marapat lamang mga minamahal natin siyang pasalamatan sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Hallelujah! I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, surrender. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, worship God, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Running after me. Hallelujah. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Lay down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after me. Ika'y tapat sa habang buhay. Tapat ang Diyos, mga minamahal, habang buhay. Ika'y mabuting minsan, hindi tayo tapat, pero ang Diyos laging tapat. Lagi hindi nagkukulpo. Hallelujah. Hallelujah. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magkailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan'y tapat kabutihan ko. Kailan ba hindi nagbabago? Nagbabago ang kabutihan ng Diyos. Ako'y ang alay ko para sa iyo. Kailan ba hindi nagbabago kabutihan mo? Kailan ba hindi nagbabago ang kabutihan mo? Kailan ba hindi nagbabago ang kabutihan mo? Buhay ko'y alay ko, lahat para sa iyo. Kailan ba hindi nagbabago ang kabutihan mo? Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magkailanman. Hanggat ako'y nabubuhay. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Shout, praise the Lord. Shout, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay, mga minamahal. Praise God. Ayaw ng Diyos na tayo mapabahamak. Hallelujah. Ayaw ng Diyos, mga minamahal, na tayo malungkot. Nais ng Diyos na tayo laging masaya. Lagi mga minamahal, halin na sumusunod sa kanyang banal na kalooban. At nais ng Diyos na tayo magbabala ng buhay na walang hanggan. Kaya sa mga oras na ito, tayo po'y magpasalamat. Kasama ng panalangin, magkaisa po tayo mga minamahal. Tapos po, beloved Pastor Will Israel Almeida, narito po kami nagpapasalamat sa araw na ito, mahal na Panginoon, panibagong taon na minagaloob mo sa amin, mahal na Panginoon, O Diyos, hallelujah. Panibagong pagkakataon, O Diyos, salamat. Dakilang bagay, mahal na Panginoon, malaya ka namin binupuri sa aming mga buhay. Di ba kami karapat-dapat, salamat, O Diyos, sa lahat ng mga biyaya na hindi, mahal na Panginoon, mabilang ng bawat isa sa amin, material, physical, or spiritual blessing. At habang kami, O Diyos, naglilingkod sa iyo, patuloy mo kami pagpalain sa lahat ng bagay, mahal na Panginoon. Patuloy mo kami pagpalain, mahal na Panginoon. Patuloy mo kami pagawakan, kabayaran Diyos. Pakaingatan, O Diyos, sa taong ito. Ilayo sa lahat ng gawa ng kaaway. Lagi mo kami pananagumpayan, mahal na Panginoon. Patuloy mo kahabagan pagpalain ng bawat isa. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kung may mga problema, itaas dalawang kamay at may mga karamdaman ato ng palayason na imposible sa Ginoo. Tapos may beloved Pastor Will Israel Almeida, kami nagkayusa, pinagi sa mungalan sa pangalan ng Jesus, tanang mga balatian sa basi cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, goiter, anemic, high blood, ubosipon trangkaso, cast out in Jesus' name, be healed right now, vice begun, problem be solved, in Jesus' name, amen and amen, praise the Lord. At sa ating mga bisita, tanggapin niyo si Jesus Christ na hari at tagapagligtas na inyong mga buhay. Sumunod kayo sa maigsing panalangin, itaas ang inyong mga kamay, surrender sa mahal na Panginoong Hesus. I-surrender natin ang lahat sa mahal na Panginoon, taas ang dalawang kamay, at ipikit po inyong mga mata, taos pusong panalangin, no? Kinasing-kasing nga pagampo. Sundan ninyo ni akong pagampo nga litokon, sabat mo, ayaw kaulaw. Praise God. Ingna Ginoong Hesus, salamat sa pulong, sa kaluwasan nga akong nabatalinghogan. Ginoong Hesus, pasaylua ako sa akong mga sala, gikan sa pagkabata, hantod karong mga orasa. Ginoong Hesus, gidawat ko ikaw, personal, manluluwas, ug hari sa akong kinabuhi. Ginoong Hesus, gigugma ko ikaw, alagaron ko ikaw, gikan ni mga orasa, hantod sa imong pagbalik. Isulat akong pangalan sa libro sa kinabuhi, sa pangalan ni Jesus, nga akong gidawat. Amen. O Diyos, sabing kamahanan, makagagahom sa pangalan sa mga Kristo, na kanuman idawat, pasayloa sila luwasa, o ba sila pamilya, isulat ang pangalan, sa libro sa kinabuhi, ka mga panalangin kanila, O Diyos, in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Praise the Lord. So karon mulukso ta 3 times, mura og bata. Walay garbo, no? Musinggit ang hallelujah, praise the Lord. Og mulukso ta katulo ka beses. Sige po. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Shout, praise the Lord. I love you, Jesus. Salamat sa Ginoo mga balik ta sa atong mga lingkuranan. Og sa atong special love offering nga pagkakwaon, kini ay para ni sa improvements atong church, mga minamahal. Kaya maghatag mo special blessing, o sabi nyo, madawat gikan sa Ginoo. Kindly sa beloved co-preacher, Marcelo Maluya. Amen. Praise the Lord. God bless po sa atong beloved preacher Joshua Dominguez. Magampot ang mga kaigsunan. Labing kamahanan nga mahan sa pangalan ni Ginoong Hesus, Lord God, ni taknas kapunon, Ginoo. Kining imong mga katawhan, Lord God, hallelujah. Lord, gusto mo tabang sa imong balaan buluhaton sa improvement sa imong simbahan, balay, lampuanan, Ginoo. Ikaw mga panalangin kanila, Lord God. Ibalik mo kalibo kabisis mga panalangin, Ginoo. Financial, material,
physical, labaw na gyud sa spiritual. Kini tanan among giampo gihangyo, pinagis gamhanan mo ngalan mao sa Ginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. God bless.